Hey guys, baka naghanap kayo ng bagong smartphone ngayon. Ito na ang tamang panahon para bumili. Tayo napakamura na ng mga smartphone na to ngayon. Unahin ko dito sa pinakamura itong si Poco C65. Dating 6.5 yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Ngayon guys, mabibili nyo siya sa halagang 4.6 na lang. Maganda lang ang specs na yan kahit papano para sa may kulang 5K lang na presyo. Tayo naka HUD 85 na yan. 6.74 inches na merong IPS 90Hz sa display. 50 megapixel na main camera. 5,000 mAh siya battery. Ang kulang lang sa smartphone na to is hindi siya naka-punch hole. Naka-teared up notch pa rin siya. Pero still panalo pa rin yan para sa may ganyang presyo ngayon. Pangalawa itong sa Itel P55 5G. Dating around 6,000 ang SRP nito. Pero ngayon makukuha mo na siya ng 4.5 na lang. Yan ang pinakamurang 5G na smartphone na mamibili nyo ngayon. Syempre kasabi na rin na magandang performance siya sa games. Then naka-Dimensity 6085 siya na processor. Same ng Poco 5 Pro 5G na sobrang mura na rin ngayon. Siyempre siya Itel lang kunin mo kung 5G ang mahalaga sa inyo. Tayo naka 6128 nga lang siya. Compare sa may Poco na naka 8256 siya sa may parehong presyo lang. Pangatlo itong si Redmi Note 12. Dating 11K ang SRP niya sa may 8256 na version. Pero ngayon grabe makukuha mo na siya ng 5.3 sa may 8256 na version. Panalong panalo yun, napaka perfect ng ganyang presyo ngayon. Dahil una-una naka-AMOLED 120Hz sa display yan. Snapdragon 685 na processor. 50 megapixel ang main camera. 5,000 mAh siya battery, saka 33 watts sa charger. Yung specs ng Redmi Note 12 ngayon guys, isa ng halos ng specs ng Redmi Note 13 ngayon. Pero syempre sa mas mahal na presyo. Dahil alam nyo na kung bakit, dahil nga mas bago siya. Mga pati itong si Poco M5s. Luma ng smartphone na to. Pero still mas malakas pa rin to sa maraming smartphone ngayon sa mga around 7,000 na presyo. Ang kulang lang sa smartphone na to guys is masyadong maliit yung kanyang display. Tapos wala siyang higher na refresh rate dito. Tingnan naka 6.4 inches lang siya. Pero at least naka-AMOLED naman. Sa processor, malakas ang Poco M5s. Teka, naka G95 siya. Malakas siya na mag-init. Pero malakas naman sa games. Kaysa ka G96, malakas lang mag-init. Pero mahina naman sa games. Panglima, grabe na rin ang mura ng Poco 5 ngayon. Dating kulang 9K ang SRP na yan. Pero ngayon, mabibili mo lang siya ng kulang 5,000 na lang. Sa may 8128 na version. Naka G99 na processor, itong si Poco 5. Tapos 6.78 inches na merong IPS 120Hz sa display. At 45 watts para charger. Sobrang panalo yan para sa may ganyang presyo ngayon. Kahit pa mga bagong labas ng mga smartphone sa halagang 5K, wala pa rin sinabi niya kay Poco 5 ngayon. Itong 5G na version ng Poco 5 naman, dating 10K yung kanyang SRP. Ngayon kulang 7,000 na lang. Super sulit yan para sa may 6.78 inches na display. Siyempre naka 120Hz din. Mas mataas pa yung kanyang charger na naka 67 watts. Tapos meron pang bypass mode. At magandang design na rin, na merong LED light sa may likod niya. Sayang to guys, sobrang mura na. Si Note 30 mura na rin nga ngayon, halos same specs na Poco 5. Siyempre magkaiba lang sila ng design. Dating 8.5 yung kanyang SRP sa may 8256, ngayon 6,000 na lang. Kahit yung bagong Hot 40 Pro na mas mahal dito, still mas maganda pa rin ang specs ng Note 30. Tapos mas mura pa. Pangwalo itong Realme 11. 14K yung kanyang SRP kasi may 8256 na version. Napakamahal para sa may G99 lang na processor. Ngayong around 9,000 na lang siya. Medyo sulit niya kung Realme talaga ang gusto nyo. Tayo naka-AMOLED naman siya at 90Hz sa display. Tapos 108 megapixel ang main camera pa. Saka 67 watts sa charger. Para sa akin sulit naman ang specs niya kung Realme talaga ang gusto mo. Pero at least dapat naka 5G ng smartphone na yan para sa may ganyang presyo. At pang siyam itong si Poco X6. Sobrang sulit na to guys. Para may 12.5 na presyo niya ngayon. Compare sa maraming smartphone sa mga ganitong presyo. Dahil dating 15K yung kanyang SRP sa may 256 na version. Pero ngayon is makukuha mo siya sa sobrang discounted na presyo ngayon. Naka-Snapdragon 7S Gen 2 siya. Malakas niya sa games kahit pa paano. AMOLED 120Hz sa display pa. At syempre mabilis sa charger din. Marami pang smartphone na mga nakasale sa Lazada ngayon guys. Tignan sa comment section yung mga legit na mga store. Thanks for watching.